Values Education 8, Quarter 1, Learning Competency 7C na ilalapat ang mga paraan ng sariling pag-iimpok at pagtitipid upang makatulong sa pamayanan ayon sa kakayahan. Sa nagdaan nating aralin, tinalakay natin ang mga kahalagahan ng pag-iimpok at pagtitipid. At ito ay ang mga sumusunod. Una, paghahanda sa kagipitan at kinabukasan. Kapag natuto tayong mag-impok at magtipid, may naitatabi tayo para sa mga panahong hindi inaasahan tulad ng emergency o bigla ang gastusin. Ito rin ang nagiging puhunan natin sa mga pangarap sa hinaharap. Ikalawa, pag-iwas sa pag-aaksaya at pagprotekta sa resources. Ang pagtitipid ay hindi lang tungkol sa pera. Ito rin ang paraan ng pagiging responsable sa paggamit ng likas na yaman tulad ng tubig, kuryente, at pagkain. Sa ganitong paraan, nakakatulong tayong alagaan ang kalikasan. Pangatlo, paghubog ng disiplina at tamang desisyon. Ang bawat desisyong magtipid ay pagsasanay sa pagiging disiplinado. Natututo tayong unahin ang pangangailangan kaysa sa luho at natututo tayong maghintay sa tamang panahon. At ikaapat, pag-unlad at pagtulong sa pamayanan. Ito ang pinakadiin natin ngayong araw. Kapag may naitatabi tayong pera o yaman dahil sa pag-iimpok at pagtitipid, nagkakaroon tayo ng kakayahang tumulong sa iba. Hindi man malaki, pero dahil pinili nating magtipid, kaya nating makibahagi sa pagpapabuti ng buhay ng iba. Dito natin makikita ang tunay na malasakit, ang pagmamalas ng kabutihan hindi lang para sa sarili, kundi para sa buong bayan. Ang pagpapahalagang nais linangin sa atin ng araling ito ay ang malasakit o compassion. Ang malasakit ay higit pa sa pakikiramay. Ito ay pagkilos na mula sa puso. Ayon sa UP Diksionaryong Filipino, ang malasakit ay pag-aalala o pagtatanggol sa kapwa lalo na sa panahon ng kalungkutan, kagipitan at kahirapan. Ibig sabihin, kapag may malasakit ka, hindi mo lang iniintindi ang sariling kalagayan. Tinitingnan mo rin ang kapakanan ng iba, lalo na ang mga nahihirapan. Hindi ito utos o tungkulin. Kusa itong lumalabas mula sa isang pusong marunong umunawa at magmahal. Kapag nakikita mong may nangangailangan at kaya mong tumulong, kahit simpleng bagay lang, hindi ka nagdadalawang isip. Kahit hindi mo sila kaano-ano, kahit walang kapalit, gagawin mo pa rin ang tama. Ang malasakit ay damdaming nauuwi sa pagkilos. Ito ang nagbibigay sa atin ng lakas ng loob na tumulong. Kahit konti lang ang kaya natin. At kapag pinagsama-sama ang maliit na tulong ng bawat isa, lumalakas ang buong pamayanan. Bakit mahalaga ang compassion o malasakit sa lipunan? Una, ito ay nagbubuklod sa mga tao. Ang malasakit ay tulay na nag-uugnay sa puso ng bawat isa. Kapag may malasakit tayo sa kapwa, lumalalim ang ating koneksyon. Nagkakaroon tayo ng malasakit sa komunidad na nagtutulungan at nagpapalakas sa isa't isa. Pangalawa, ito ay nagpapalakas ng pamayanan. Ang simpleng pagtulong, tulad ng pagbibigay ng oras, lakas o konting tulong pinansyal ay may malawak na epekto. Sa malasakit, napapalakas natin ang mga institusyon at grupong tumutulong sa mga nangangailangan. Pangatlo, ito ay nagiging inspirasyon sa iba. Ang isang gawa ng kabutihan ay may kakayahang magparami ng kabutihan. Kapag may nakakita sa iyo na tumutulong ng bukal sa loob, nai-inspire din silang gumawa ng kabutihan. At ito ay lumalaganap. At ikaapat, ito ay nagsisimula ng pagbabago. Ang pagbabago sa lipunan ay hindi palaging nagsisimula sa mga malalaking proyekto. Minsan nagsisimula ito sa isang taong may malasakit, sa isang maliit na gawaing tumutugon sa pangangailangan ng iba. Dito, isinisilang ang tunay na pagbabago. Para sa inyong performance task, ang klase ay hahatiin sa 6 na pangkat. Bawat pangkat ay pipili ng isang uri ng gawain mula sa mga pagpipilian sa mga susunod na slide. Ipapakita ninyo sa inyong output kung paano makatutulong sa kapwa ang mga simpleng paraan ng pag-iimpok at pagtitipid. At gagamitin ninyo ang malasakit bilang sentrong pagpapahalaga sa inyong presentasyon. Poster. Magdisenyo ng poster na nagpapakita kung paano ang simpleng pagtitipid at pag-iimpok ay nakatutulong sa pamayanan. Tula. Gumawa ng tula tungkol sa malasakit, pagtitipid at pag-iimpok at paano ito nagiging gabay sa pagtulong sa kapwa. Vlog. Gumawa ng maikling vlog na nagpapakita ng mga simpleng hakbang na ginagawa mo sa pagtitipid o pag-iimpok at paano ito nagbibigay inspirasyon sa iba. Interview. Gumawa ng simulated interview sa isang tao
na may malasakit sa komunidad. Itanong kung paano niya ginamit o ginagamit ang pag-iimpok at pagtitipid upang makatulong sa iba. Infographic. Ipakita sa isang infographic ang mga konkretong paraan ng pag-iimpok at pagtitipid na pwedeng gawin ng mga kabataan para makatulong sa kanilang komunidad. At news reporting. Iulat ang isang kwento, tunay o gawa-gawa lamang ng isang kabataan na nakaipon o nakatipid at ginamit ito upang makatulong sa isang nangangailangan. Narito ang batayan ng pagmamarka para sa ating performance task na may temang pag-iimpok, pagtitipid at malasakit para sa pamayanan. Ang kabuuang puntos ay 20. Bawat grupo ay maaari makakuha ng hanggang 5 puntos sa bawat kategorya. Una, nilalaman. Bibigyan ng mataas na puntos ang gawaing nagpapakita ng malinaw na ugnayan ng pag-iimpok, pagtitipid at malasakit sa kapwa. Dapat makita na nauunawaan ninyo ang kahalagahan ng pagiging matipid at mapag-impok upang makatulong sa iba. Ikalawa ay pagkamalikhain. Titingnan kung paano ninyo na ipahayag ang mensahe sa malikhaing paraan, maaaring sa disenyo, estilo ng presentasyon, o malikhaing paggamit ng medium tulad ng video, tula, o infographics. Ikatlo, kaayusan. Mahalaga rin ang kaayusan ng inyong output. Dapat ito ay maayos, madaling basahin o unawain, at naipapakita na pinagplanuhan at inayos ninyo ito ng mabuti. Ikaapat, pagtutulungan. Ang huling batayan ay ang pagtutulungan. Lahat ng miyembro ng grupo ay kailangang may kontribusyon. Hindi lang dapat isa o dalawa ang nagtatrabaho. Lahat ay dapat may papel sa paggawa ng inyong output. Gamitin ninyo ang rubric na ito bilang gabay habang ginagawa ang inyong proyekto. Tandaan, ang layunin natin ay hindi lang gumawa ng maganda, kundi ipakita rin ang inyong tunay na pag-unawa sa kahalagahan ng pagtitipid, pag-iimpok at malasakit sa kapwa. Ngayon ay panahon para magnilay. Balikan natin ang mga aralin tungkol sa pagtitipid, pag-iimpok at malasakit. Ano ang naramdaman ninyo habang pinag-uusapan natin ang mga konkretong paraan ng pagtulong sa kapwa? Sa sarili mong paraan, paano mo may sasabuhay ang pag-iimpok at pagtitipid para rin sa kapakanan ng iba? At mayroon bang isang simpleng hakbang na handa mong gawin ngayon upang maging mas responsable at may malasakit na miyembro ng pamayanan? Sa kabuuan ng ating pag-aaral, natutuhan natin na ang pagtitipid at pag-iimpok ay hindi lamang para sa sariling kapakanan, kundi isang anyo rin ng malasakit sa iba. Sa pamamagitan ng simpleng pag-iwas sa pag-aaksaya o pagtatabi ng kahit kaunting halaga, nakapaghahanda tayo hindi lamang para sa sariling kagipitan, kundi pati sa pagtugon sa pangangailangan ng iba. Tandaan, ang malasakit ay hindi kailangan enggrande. Kahit maliit na hakbang, basta tao sa puso, ay may kakayahang magbigay ng malaking epekto sa ating pamayanan. Ang pagtitipid at pag-iimpok ay hindi lamang para sa sariling kapakanan. Sa ating maayos na pamamahala sa yaman, binibigyan tayo ng Diyos ng kakayahang tumulong. Kaya't saan man tayo dalhin, sikapin nating maging daluyan ng kanyang kabutihan. Maging daluyan tayo ng biyaya ng Diyos para sa iba. Hanggang dyan lamang po nagtatapos ang ating aralin para sa araw na ito, na siya rin namang huling lesson na ng buong first quarter sa Values Education 8. Sana po ay may natutuhan kayo. Salamat po sa palaging panonood at pakikinig at magkita-kita po tayo sa susunod na quarter. Paalam!